Noong 1875, ikinasal ang 17 anyos na Prinsesa Luisa ng Belhika kay 31 anyos na Prinsipe Felipe ng Saxe-Coburg at Goethe, ngunit agad naging mapait at mapang-abuso ang kanilang pagsasama. Makalipas ang ilang taon, tumakas siya na nagdulot ng eskandalo at galit ng pamilya. Sa huli, inaresto si Luisa at dinala sa institusyong pangkaisipan para doon na siya manirahan habang buhay. Pero hindi dito nagtatapos ang kanyang kwento, kaya samahan mo ako habang ating tuklasin kung ano ang nangyari sa kanya. Si Prinsesa Luisa Maria Amelie ng Belhika ay ipinanganak noong 18 ng Pebrero, 1858 sa Belgian Royal Palace sa Brussels. Ipinanganak siya sa isang batang bansa. Kamakailan lang nakamit ng Belhika ang kalayaan matapos ang revolusyon noong 1830 matapos ang daang taong pamumuno ng Burgundian, Kastila, Austriano, Pranses at Olandes. Ang kanyang ama ay si Prinsipe Leopold, ang tagapagmana ng trono na naging si Leopold II ang hari ng mga Belhika noong 1865. Sa panahon ng kanyang kapanganakan, ang lolo ni Luis, ang unang hari ng Belhika, si Leopold I ang namumunong monarko. Ang ina ni Luis ay si Marie Henriette ng Austria, isang miyembro ng Austrian Habsburgs, ang pamilyang Maharlika na namuno sa Belhika sa halos buong 18 siglo. Nagpakasal siya kay Leopold noong 1853. Si Luis ang panganay ni na Leopold at Marie Henriette mula sa kanilang kasal. Inilarawan siya ng ama bilang matalino at maputla, na may madidilim na mata at malaking ilong. Karapat-dapat siya sa akin sa lahat ng paraan. Nakakalungkot, ito na ang rurok ng kanilang relasyon, gaya ng makikita natin mamaya. 3 pang anak ang sumunod, si Leopold, 1859, at sina Stephanie, 1864, at Clementine, 1872. Ngunit isang trahedya ang tumama sa maharlikang pamilya noong 1869, nang si Batang Leopold ay 9 na taong gulang pa lamang. Namatay siya dahil sa komplikasyon ng pulmonya matapos mahulog sa lawa noong nakaraang taon. Lubos na nagdalamhati ang maharlikang pamilya ng Belgium sa kanyang pagkamatay, at ang 10 taong gulang na si Luis ay labis na nalungkot. Dahil sa pagkawala, si Haring Leopold II ay walang lalaking tagapagmana. Lumala pa ang problema nila ni Reyna Marie Henriette at lumaking tensyonado at watak-watak ang kanilang mga anak. Kaunti lang ang interes at pagmamahalan ng mag-asawa. Gaya ng maraming maharlikang kasal noon, inayos lang ang kanilang pagsasama para sa tungkulin, hindi sa pag-ibig. Bilang panganay na anak na babae ng hari ng Belgium, inaasahan si Luis na mag-asawa ng kilalang maharlika para mapatatag ang ugnayang diplomatiko ng kaharian. Noon, maliit na kapangyarihan ang Belgium habang naglalaban ang malalaking bansa sa Europa at lakas ang batayan ng tama. Halimbawa, ang Prussia at ang mga kaalyado nitong Aleman ay nakipagdigmaan sa Pransya noong 1870 at sinakop ang mga lalawigan ng Alsace at Lorraine mula sa mga Pranses matapos ang maikling digmaan. Alam ng Belgium at iba pang bansa na kailangan nila ng matibay na alyansa para sa kanilang pangmatagalang kaligtasan. Matagal nang pinag-uusapan kung sino ang mapapangasawa ni Luis simula pagkabata niya. Lumaki si Luis sa iba't ibang palasyo at tirahan ng hari sa Brussels at paligid nito. Kasama rito ang Royal Palace sa gitna ng lungsod at isang hiwalay na tirahan sa Lachen, sa labas ng lungsod. Ang kanyang ama ay isang tahimik at malayong tao, at siya at ang kanyang mga kapatid na babae ay pangunahing pinalaki ng kanilang ina. Ang mga bata ay tinuruan din sa bahay, na karaniwan para sa mga maharlika noong ika-19 na siglo. Kasama rito ang pag-aaral ng Pranses, Aleman, Ingles, matematika, kasaysayan, klasiko at relihiyon. Natutunan ni Luisa ang pagkakaiba ng kultura sa Belgium, na may protestante at katoliko, at mga nagsasalita ng Olandes, Aleman at Pranses sa iba't ibang rehiyon. May tensyon sa relasyon ng magulang ni Luisa, pero determinado si Leopoldo na magkaanak muli ng lalaki matapos mamatay ang kanilang nag-iisang anak na lalaki. Sinubukan niyang buhayin ang pagsasama nila ng reyna, ngunit nawala ang pag-asa matapos ang pagkalaglag noong Marso 1871. Nang ipinanganak si Clementina noong Hulyo 1872, napagtanto nilang wala na silang lalaking tagapagmana kaya't lalong nasubok ang kanilang relasyon. Dahil tanging mga lalaki lamang ang maaaring magmana ng trono ng Belhika.
Si Leopoldo ay ginugol ang malaking bahagi ng kanyang pamumuno na may matinding kamalayan na wala siyang direktang tagapagmana. Sa mga sumunod na taon, unti-unting lumayo si Reyna Marie Henriette sa korte. Kalaunan, nakilala siya bilang Reyna ng Spa dahil sa dami ng oras na ginugol niya sa resort town ng Belgium, imbes na sa tabi ni Leopoldo. Hanggang digmaang Franco-Prussian. 1870 inisip ni Leopoldo na mapipilitan siyang ipakasal ang anak niyang babae kay Luis Napoleon. Ang anak at tagapagmana ni Napoleon Bonaparte ay ang emperador ng mga Pranses. Gayunpaman, napatalsik si Napoleon noong digmaan at muling naitatag ang Republika ng Pransya pagkatapos ng labanan. Pagkatapos, nailipat ang negosasyon sa ibang manliligaw. Ang napagdesisyonan sa huli ay si Ferdinand Philip, prinsipe ng Saxe-Coburg at Gotha, isa sa mga pangunahing aristokratikong angkan ng Alemanya. May koneksyon ang pamilya ni Philip sa maharlikang pamilya ng Pransya at Britanya. Una, pinanganak siya sa Paris bilang apo ni Haring Louis Philippe I ng Pransya, na namuno mula una 1830 hanggang 1848. Ang maharlikang koneksyon ni Philip ay direktang nag-uugnay sa kanya kay Louis dahil magpinsang buo sila sa ama, ikalawang antas, at magpinsang buo sa ina, unang antas, na may isang henerasyon ang pagitan. Kahit hindi tagapagmana ng pangunahing trono sa Europa si Philip, kabilang pa rin siya sa makapangyarihan at prestihiyosong dinastiya. Matapos ang mahabang negosasyon at naantalang seremonya, ikinasal ang mag-asawa sa Royal Palace ng Brussels noong Pebrero 4, 1875. Si Louis ay 17 taong gulang at si Philip ay 31. Malaki ang pag-asa ni Louis sa kasal nila dahil ilang beses na niyang nakilala at nagustuhan si Philip bago pa ang kasal. Naging mapaminsalang relasyon ito kahit mas matanda ng 14 na taon si Philip at agad nilang napansin ang pagkakaiba ng kanilang mga personalidad. Sa kanyang alaala, sinabi niya na wala siyang ideya kung ano ang dapat asahan sa kanilang unang gabi ng kasal at tinawag niyang napakabigat ng karanasan na iyon kaya tumakas siya mula sa palasyo kinabukasan habang naka-nightgown at nagtago sa isang greenhouse. Sa mga sumunod na linggo, inilarawan niya ang isang nakakabagabag na gawain kung saan pinapainom siya ni Philip ng alak habang nagbabasa ito ng mga erotikong libro bago sila matulog. Bukod dito, inihiwalay ng kasal si Louis sa pamilya niya at matapos ang maikling paglalakbay sa kabisera ng Europa, tumira sila ni Philip sa Habsburg Court sa Vienna. Nanirahan sila sa Palais Coburg, isang marangyang tirahan mula 1800 at 40 ngunit inilarawan ito ni Louis bilang madilim at hindi kaaya-aya. Sinabi niya na kakaiba, madilim, at nakakatakot para sa kanya ang malaking silid. Mas malala pa, nakatira ang mag-asawa sa mga magulang ni Philip at naranasan ni Louis na dominante at kontrolado ang kanyang biyenang babae. Sa kabila ng mga problema, nagkaanak ng dalawa ang mag-asawa dito. Si Leopold Clement ay ipinanganak noong 1878 at ang kanilang anak na babae na si Dorothea Maria Henriette ay ipinanganak makalipas ang 3 taon, noong 1881. Sa ngayon, naging tensyonado na ang kanyang buhay, mag-asawa at pamilya. Madalas ang kanilang mga alitan ng kanyang asawa at sinasabing mahirap din ang relasyon niya sa kanyang biyenan. Hinarap niya ito sa pamamagitan ng paggastos ng maraming pera at di nagtagal ay naging maluho siyang sosyalita na madalas gumugol ng oras sa paglabas-labas sa Vienna. Sa una, nanatili si Luisa sa bahay bilang ina, pero pagkatapos ng 2 pagkalaglag, lalo siyang nabalisa. Pagsapit ng late 1880 na ipasa na niya sa mga guro ang pag-aalaga sa mga anak at mas hinanap niya ang oras na malayo sa Palais Coburg. Ang lalong madalas na pagkawala ni Luisa ay nagkaroon ng mas eskandalosong paliwanag. Noong 1883, nakipagrelasyon siya sa military attaché ng kanyang asawa. Pagkamatay niya noong 1888, agad niyang inilipat ang pagmamahal kay Baron Nicolas Dory. Nagpatuloy ang relasyon hanggang ikasal si Dory noong Oktubre 1893 at bigla itong natapos. Kumalat na parang apoy ang mga bulong-bulungan tungkol sa asal ni Louis sa Habsburg Court at di nagtagal ay sa buong Europa. Dahil sa matinding kahihiyan, sinubukan ng kanyang mga magulang na pigilan ang iskandalo ngunit nabigo. Sa Belgium, labis na nagalit si Leopold II nang mabalitaan ang pagtataksil ng kanyang anak na babae at lalo pa siyang nagalit dito.
Mahalaga ito dahil bunga ng kanyang personal na pamumuno sa Congo sa Africa, naging napakayaman ni Leopold. At umaasa si Luis na makakatanggap siya ng napakalaking mana. Ngunit gaya ng makikita mo, hindi ito mangyayari. Noong 1875, nagsimula si Luis ng isang mainit na relasyon sa isang batang opisyal na Croatian, si Conde Gisa Matacic. Sa unang kita pa lang, nabighani na siya. Guwapo at matapang siya, 9 taon ang tanda ni Luis sa kanya. 27 siya, 37 si Luis. Nang lumabas ang balita tungkol sa kanilang relasyon, nagkaroon ng eskandalo sa korte ng Habsburg. Pagkatapos, sumabog ang lahat noong 18 ng Pebrero, 1878 ng si Prinsipe Felipe, na desperadong iligtas ang kanyang dangal, ay hinamon si Giser sa isang duelo, ngunit mabilis siyang natalo. Matapos ang insidente, tumakas si Luisa sa Pransya. Pagbalik niya, naging malupit ang naging bunga. Kinuha ang kanyang mga anak at nawasak ang kasal nila. Ngunit mas malala pa ang darating. Ilang linggo lang matapos ang duelo, gumanti si Felipe sa mas malupit na paraan. Sinabi niyang baliw si Luisa at nahikayat si Emperador Francisco Jose I na ipakulong siya sa asylum. Binigyan siya ng malupit na pagpipilian, bumalik sa Palais Colberg o gugulin ang natitirang taon ng kanyang buhay sa isang mental na institusyon. Pinili ni Luisa ang huli at ipinadala siya sa isang institusyon sa Dublin, malapit sa Vienna. Di nagtagal, si Giser mismo ang naging target, inakusahan ng pamimeke ng mga dokumento. Inaresto at ikinulong siya. Mabilis na kumalat ang balita tungkol sa pagkakakulong ni Luis, at ang mga pahayagan sa Austria ay nag-umapaw ng simpatiya para sa bumagsak na prinsesa. Dahil sa iskandalo ng Grumman, tahimik na pinaalis ni Philip si Luis sa Austro-Hungarian Empire noong 1879 at inilipat sa isang institusyon sa Saxony. Doon siya nawala sa publiko ng ilang taon. Hindi siya nakakita ng kahit sinong pamilya, maliban sa isang nakakalungkot na pagdalaw mula sa kanyang anak na si Dorotea noong Pebrero 1903. Samantala, si Giza na nakakulong malapit sa Vienna ay nagkaroon ng hindi inaasahang romansa kay Maria Stuger, isang 23 anyos na may asawa na nagtrabaho sa bilangguan para makilala siya. Nakuha niya ang tiwala ni Giza, naging kalaguyo at todo sa pagsisikap na palayain siya. Nag-hire siya ng abogado, ginising ang media, at kahit natanggal sa trabaho sa bilangguan, itinuloy niya ang laban. Sa huli, nagbunga ang pagpupursige at napatawad si Giser noong Agosto 1902. Pagkalaya ni Giza, tinangkang palakasin ang suporta kay Luis sa pamamagitan ng artikulo at memoir, ngunit walang nagbago hanggang bigyan siya ng tadhana ng pagkakataon. Noong tag-init ng 1904 ipinadala si Luis sa Bad Elster sa Saxony para magpagamot, kung saan kapansin-pansing maluwag ang pagbabantay. Sinamantala ni Giser ang pagkakataon at kasama si Maria, tinulungan nilang makatakas si Luis papuntang hangganan ng France. Sa wakas, matapos ang mahigit 6 na taon ng pagkakakulong, malaya na si Luis. Sa sumunod na taon, opisyal nang idineklara na nasa tamang pag-iisip si Luis, at noong 1906 na ayos na ang matagal niyang naantalang diborsyo. Binigyan siya ni Prinsipe Philip ng buwanang pensyon, ngunit si Luis, na sanay sa marangyang buhay, ay agad na nabaon sa utang. Sa puntong ito, wala na sa eksena si Maria Stolga, at sina Luis at Giser ay nanatiling magkasama habang buhay kahit na hindi sila kailanman nagpakasal. Pumanaw ang ama ni Luis noong Disyembre 17, 1900 sa edad na 74. Pumanaw ang kanyang ina noong 1902 habang siya ay nasa isang institusyon. May balitang pinakasalan niya si Caroline Lacroix, ang matagal na niyang kalaguyo na nakilala niya sa Paris noong 1900 nang 16 na taong gulang pa lang siya. Pinakasalan lang ni Leopold si Caroline 5 araw bago siya namatay. Binago rin niya ang mga nilalaman ng kanyang huling habilin, at ito ang naging dahilan ng alitan sa mana na humubog sa natitirang bahagi ng buhay ni Luis. Isang artikulo sa pahayagan mula sa The Times ang nagbuod ng mga issue. Binanggit na ang pamangkin ni Leopold na si Albert ang susunod na Haring Albert, ayon sa batas ng Belgium na hindi pumapayag sa babae na magmana ng trono. Mas magulo ang usapin ng kanyang ari-arian. Nagkaroon si Leopold ng 2 anak na babae kay Lacroix, bukod kina Luis at sa kanyang mga kapatid na babae. Kahit na napakayaman ni Leopold dahil sa halos sariling kaharian,
na itinayo niya sa Congo sa loob ng 25 taon. Iniwan lang niya ang tinatayang 6 na milyong halaga ng ari-arian na paghahatian ni na Luis, Stephanie at Clementine. Kay Lacroix napunta ang natira niyang yaman. Ang balita tungkol sa pamamahagi ng mana ay nagpagulat sa buong Europa. Nagsimula ang legal na laban ng questionin ni na Luis at ng mga kapatid niya ang huling habilin ng ama. Agad kumilos si Luis at iniulat ng pahayagan na dumating ang mga tagapagsilbi ng korte sa bahay ni Lacroix para ihatid ang mga legal na dokumento. Sa huli, gayunpaman, maliit lamang ang tagumpay na naibigay ng korte. Noong 1914 matapos ang matinding labanan sa korte, si Luis at ang kanyang mga kapatid ay tumanggap ng mahigit 5 milyong franc bawat isa mula sa ari-arian ng kanilang ama. Malamang ay inakala na ni Haring Leopold II na mangyayari ang ganito dahil marami sa pera ay itinago sa mga holding company sa labas ng Belgium, na siya rin ang lumikha, lalo na para hindi nila madaling questionin ang mga kasunduang pinansyal na ginawa niya. Dahil dito, halos hindi na bilang sina Luis at ang mga kapatid niyang babae sa mana ng ama nila. Kahit mukhang malaki ang nakuha nilang halaga, totoo namang malaki iyon para sa karaniwang tao. Pero kumpara kay Lacroix, napabayaan ang magkakapatid na babae. Matagal nang palipat-lipat ng tirahan sina Luis at Giselle dahil sa alitan sa mana. Kakaiba, bumalik sila at muling nanirahan sa Vienna bago sumiklab ang unang digmaang pandaigdig, kahit maraming pagsubok ang naranasan nila roon dati. Nang magsimula ang digmaan, pinakiusapan silang umalis ng bansa. Nakipag-alyansa ang Imperyong Austro-Hungarian sa Alemanya at unang sinalakay ng Alemanya ang neutral na Belgium nang magsimula ang digmaan. Ayaw ng mga Austrian na manatili sa Vienna ang anak ng dating hari ng Belgium, kahit pinalayas na siya mula Austria-Hungary. Hindi makauwi ang mag-asawa sa bayan ni Luis dahil sinakop ito ng mga Aleman, kaya nagpasya silang tumira sa Munich sa timog Alemanya. Habang sa Munich, nalaman niyang nasangkot ang anak niyang si Leopold Clement sa insidente noong Oktubre 17, 1915 kung saan nagtalo siya sa kerida at binaril siya nito ng ilang beses. At binasag ang isang garapon ng sulfuric acid sa kanyang ulo bago itutok ang baril sa sarili niya. Nabuhay siya pero nagtamo ng matinding pinsala gaya ng paso sa asido. Pagkawala ng isang mata, nabaling tadyang at napunit na pali. Matapos ang 6 na buwang laban sa impeksyon at komplikasyon ng sugat, namatay siya noong Abril 1916. Mas pinahirapan pa si Giselle nang arestuhin siya noong Agosto at ipadala sa kampo ng mga bilanggo ng digmaan sa Budapest. Sa huli, bumalik si Luisa sa Imperyong Austro-Hungarian upang ipakiusap ang kaso ni Gisa. Noong panahong iyon, lalo siyang naghihirap dahil sinakop na ang Belgium. Nawala ang mga pondong inaasahan niya, kaya lalong lumala ang kanyang kalagayang pinansyal. Noong unang bahagi ng 1917, umabot sa 30 milyong marka ang kanyang utang at idineklarang insolvent. Wala siyang nagawa kundi panoorin habang kinukuha at isinusubasta ang natitira niyang mga ari-arian na wala nang natira sa kanyang pangalan. Nabuhay lang siya dahil sa paminsan-minsang tulong na ipinapadala ng kanyang anak na si Dorotea at ng kanyang kapatid na si Estefania. Nadama ni Luisa at ng kasintahan niya ang ginhawa matapos ang unang digmaang pandaigdig at pagkatalo ng Alemanya at Austria-Hungary. Sa huli, pinalaya siya at nagtungo sila sa Pransya habang nagkawatak-watak ang Imperyong Habsburg at nagkaroon ng mga digmaang sibil. Dahil salat sa pera, isinulat ni Luisa ang kanyang alaala sa Pransya at inilathala bilang sa paligid ng mga trono na nakita kong bumagsak noong 1921. Bagaman kapana-panabik ang pananaw ng aklat sa mga eskandalo ng korte ng Europa sa dapit hapon ng imperyal na panahon, hindi na naranasan ni na Luisa at Giselle ang malaking kita mula rito. Namatay siya dahil sa uremya at mga problema sa puso noong taglagas ng 1923 habang sila ay naninirahan sa Paris. Lumipat muli si Luisa pabalik sa Alemanya pagkatapos nito, ngunit hindi rin siya nagtagal sa buhay. Namatay siya sa Wiesbaden sa kahirapan noong ika-1 ng Marso, 1924 sa edad na 66. Ang nag-iisa niyang natirang anak, si Dorotea, ay nagpakasal kay Ernst Gunther, ang Duke ng Schleswig-Holstein. Wala silang naging sariling anak, bagamat nag-ampon sila ng ilang mga bata. Ibig sabihin nito, ang lahing biolohikal ni Luis ay nawala ng pumanaw si Dorotea makalipas ang ilang dekada noong 1967. Maraming salamat sa inyong lahat sa panonood ng video na ito tungkol kay Prinsesa Luis ng Belgium.
Sana ay naging interesante ito para sa inyo. Ipaalam nyo sa akin ang inyong opinyon tungkol sa kanyang buhay sa ibaba sa mga komento. At kung may mga suhestyon kayo, ilagay nyo rin sa mga komento sa ibaba. Sana nakasubscribe na kayo at naka-on ang notifications para agad nyong makita ang bawat upload ko. Hanggang dito muna ako. Magkita ulit tayo sa susunod na Forgotten Lives. Salamat.